I'm Sister Sweet, a daughter of St. Paul. Let's be real, hindi madali ang discernment. May mga moments na malinaw ang lahat. Pero may mga panahon din ng pagkalito, takot, o kahit katahimikan. Kung nahihirapan ka sa discernment mo, let me tell you this clearly. It doesn't mean you're doing it wrong. It means you are human at nasa tamang landas ka. Here are 3 common struggles in discernment and how to face them with hope. First, doubt and self-sabotage. Minsan, may mga bulong sa isip mo na nagsasabing, hindi ako karapat-dapat, hindi ako banal, o baka guni-guni ko lang to. Pero tandaan mo, God doesn't call the perfect. He perfects the called. Ang pagdududa ay hindi hadlang. Imbitasyon ito sa mas malalim na pagtitiwala. Second, fear of letting go. Ang pagpili ng bokasyon ay kadalasan nangangahulugang pagsuko. Yes, nakakatakot bitawan ang ilang pangarap o plano. Pero tandaan, ang plano ng Diyos ay hindi magpapabawas ng pagkatao mo. Mas lalo kanyang huhubugin sa tunay mong sarili. Third, feeling stuck or spiritually dry. May mga panahong parang walang saysay ang dasal o parang wala kang naririnig mula sa Diyos. Huwag kang mataranta. Ito yung mga panahon na nagiging totoo ang pananampalataya. Kapag nanatili tayo sa Diyos kahit tila tahimik siya, dito lalago ang tiwala. Kapag mahirap ang discernment, hindi ibig sabihin na nawawala ka. Ibig sabihin, lumalago ka. So be patient with yourself. Dalhin mo sa panalangin ang lahat, ang takot mo, ang pagdududa, at pag-asa. And please, huwag mong lakarin ang landas na ito mag-isa. Talk to someone. And dito lang kami, handang sumama sa iyo. Let's keep walking. Let's keep listening. God is working even in the struggle.